Umabot na sa mahigit 6 na bilyong piso ang halaga ng hininalang shabu na nakumpiska ng mga otoridad sa Paluan Occidental, Mindoro. Kasunod yan ng pagsadsad ng isang speedboat sa isang baybayin kung saan natagpuan ang sako-sako o manong illegal na droga. Yan ang ulat ni Ryan Lesigas. Tuloy pa rin sa paggalugad ang mga otoridad sa baybayin malapit sa Barangay Harrison sa Paluan Occidental, Mindoro kung saan sumadsad ang isang speedboat na may kargang sako-sakong hinihinalang shabu. Hinala kasi ng mga otoridad, may bahagi pa ng kargamento na inanod malapit sa lugar. Kanina, mismong si DILG Secretary John Vic Rimulya, PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. at mga taga-PDEA ang nagsagawa ng aerial inspection sa lugar. Sa pinakahuling tala, umabot na sa mahigit 700 kilo ng hinihinalang shabu ang nakuha sa lugar. Nagkakahalaga ito ng mahigit 6 na bilyong piso ayon sa DILG. Tukoy na nila ang mastermind sa likod ng shipment ng shabu. Nagsasagawa na rin sila ng hot pursuit operation laban sa 30 taong gulang na babae na umano'y leader ng sindikato. Siya umano ang nagrenta ng bahay ng naarestong 2 Chinese at bumili ng speedboat sa Subic na ginagamit sa paglipat ng illegal na droga. Ang dalawang tong si Shi Bin at si John Sing ay umupa na sa Batangas. Nag-umpisa yung upa nila, yung babae ang umupa noong November 2025. At itong dalawa ay dumating noong March 5 dito. So, we think that they're part of an international drug syndicate. Karaniwang modus nila ang paggamit ng malalaking barko sa high seas na inililipat ang droga sa speedboat papunta sa baybayin. Sir, they are not ordinary criminals. These are syndicates. These are foreign, these are Chinese-run syndicates na winawalang hiya ang ating bansa. Batay sa investigasyon, humigit kumulang 1 taon nang nag-ooperate ang mga suspect. Bukod sa mga Chinese, 2 Pinoy din ang naaresto sa operasyon ng mga otoridad. Mula 2022 hanggang 2026, umabot na daw sa 8 tonelada ng illegal na droga ang na-intercept ng mga otoridad dahilan para tumaas ang presyo ng droga sa bansa. Pero naging rason din daw ito para bumaba ang crime rate sa bansa. We managed to wage this campaign against drugs without killing anyone. Hindi tayo pumapatay ng tao, pero nare-resolve natin unti-unti ang problema sa droga. Simula sa susunod na taon, gagamit na ang mga otoridad ng long-range drones na gagamitin para magpatrolya sa mga karagatang sakop ng bansa. Ryan Lesigas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.